Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, ikalawang campaign rally ng senatorial slate ng administrasyon na Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Muling paungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Iloilo mamaya. First Lady Liza Araneta Marcos ipinagmalaki ang tagumpay ng Administrasyong Marcos Jr. sa World Government Summit 2025 sa Dubai. Dalawang kasunduan kabilang ang rehabilitasyon sa Ilog Pasig nilagdaan ng UAE at Pilipinas. Pangulong Marcos Jr. hinimok ang mga local executive na doblehin at higit na palakasin ang paghahanda sa banta ng kalamidad na epekto ng climate change. Vivencio Bringas Dizon itinalaga ni Pangulong Marcos bilang bagong kalihim ng Transportation Department. Armed Forces of the Philippines target na bumili ng 2 submarine para higit na mapalakas ang depensa ng bansa sa ating mga teritoryo. At ibinibentang bigas sa ilalim ng Rice for All program. Inaasahang mabibili na rin sa mga supermarket sa susunod na buwan. Una sa ating mga balita, mga alkalde, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag kalimutan ang pagsisilbi sa bayan sa gitna ng panahon ng pangampanya. Kasabay nito, hinikayat din ni Pangulong Marcos ang local executives na doblehin ang paghahanda sa mga kalamidad na epekto ng climate change. May balitang pambansa si Clazel Pardilla ng PTV. Ang pinakamaiinit na eleksyon ay linalaban sa local government. Sa matter of fact, palagay ko, siguro mag-agree kayo sa mga mayor kayo, nakikita ninyo ito. Ang pinakamainit na eleksyon ay barangay. Yun ang dahil puro magkakilala, puro magkakamag-anak. Kaya't nagkakapersonalan. Dahil sa katotohanan yan, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kumakandidato na isapuso ang tunay na layunin ng pagtakbo sa Hatol ng Bayan 2025. Sinabi ito ng Pangulo sa taunang pagtitipo ng League of Municipalities of the Philippines. Kalahok ang mga alkalde sa iba't ibang bahagi ng bansa. Huwag natin kakalimutan na tayo ay nandito, tayo ay pumasok sa serbisyo ng publiko upang tulungan ang taong bayan. Mainit man ang halalan, binigyan diin ng presidente na siguruhin ang pagkakaisa matapos ang eleksyon. Pagkatapos ng halalan, ay alam ko kuminsan napakahirap na magpalamig ng ulo ulit. Ngunit kailangan natin gawin yon dahil kailangan natin lang lahat ng mga gustong tumulong na magkapit-pisig upang magtulungan. Samantala, pinasusuri ni Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan ang kanilang mga estratehiya sa paghahanda at pag-iwas sa sakuna sa harap ng lumalalang epekto ng climate change. Kailangan naman, lahat naman tayo ay gagawin natin ang lahat upang mabigyan ng kaunting proteksyon ang ating mga constituent dito sa mga bagong pangyayari. Nakaraang taon, 6 na bagyo ang tumama sa bansa sa loob lamang ng higit 20 araw. Kailangan na natin paghandaan. Kailangan na natin tignan ano ang naging problema sa mga nakaraan. Dahil ang mga nangyayari, ang panahon ngayon, ang weather ngayon, ay hindi na natin maasahan
yung mga dating ginagawa natin. Isa sa mga sinasabing dahilan ng pagbaha ang sangkaterabang basura. Kaya naman sa administrasyon ni Pangulong Marcos, puspusan ang pagpapatupad ng clean-up drive sa ilalim ng Kalinga at Inisyatiba para sa Malinis na Bayan o Kalinisan. Nakaraang taon, 22,200 na barangay ang lumahok sa regular na clean-up activities na layong isulong ang kalinisan sa mga komunidad. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Ibinida ni First Lady Liza Araneta Marcos sa World Government Summit 2025 sa Dubai ang ilang tagumpay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pangangalaga ng kalikasan at kalusugan. Dalawang kasunduan din ang nilagdaan kabilang ang muling pagbuhay sa Ilog Pasig. Nagbabalik si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Genuine cooperation between government and the private sector can help achieve change that is sustainable, meaningful, and inclusive. Tunay na malasakit at kooperasyon. Diyan sumentro ang mensahe ni First Lady Liza Araneta Marcos sa ginawang World Government Summit 2025 sa Dubai. Alinsunod sa temang Shaping Future Governments, ibinahagi ng unang ginang ang kanyang personal na karanasan sa pagpapaunlad ng edukasyon, pagpapabuti ng serbisyong medikal at pagmamalasakit sa kalikasan. Sa loob ng 28 taong pagtuturo ng abogasya sa mga pampublikong universidad at kolehiyo, pinili ni First Lady na tutukan at gabayan ng isang batch ng mga estudyante. Mula sa pagiging mahiyain, nasaksihan ng unang ginang ang kanilang pagbabago na matagumpay na nakapagtapos ng abogasya at nakapasa bilang mga abogado. Pinangunahan din ng unang ginang ang proyektong Lab for All na nagbibigay ng libreng laboratorio, konsulta at gamot sa pakikipagtulungan ng pribadong sektor at mga volunteer group. This is in keeping with the words of my husband when he says that government must bring medical services to the people and not the other way around. So what started as a project that provided free medical services grew into a caravan that offered the business mentorships, legal services, scholarships, seedlings for farmers, and much more. Ipinagmalaki rin ng unang ginang ang pagbuo ng Interagency Committee ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tumutulak sa paggawa ng mga paraan para muling buhayin ang Pasig River. Pinabubuti ang kalidad ng tubig sa ilog at nakapagtayo na ng paseo na maaring pasyalan. Lahat ng ito nais sa katuparan dahil sa adhikaing pagtutulungan at bumuo ng kolaborasyon sa pagitan ng pamahalaan, pribadong sektor at ating mamamayan na handang maglingkod. Samantala, sa World Government Summit, nilagdaan ng Pilipinas at ng United Arab Emirates ang dalawang kasunduan, kabilang ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at ng non-profit na organisasyon na Clean Rivers Abu Dhabi upang ibalik ang dating kalinisan ng Ilog Pasig. Nais si First Lady Liza Araneta Marcos na matapos ang mga karagdagang pagpapabuti sa Ilog Pasig bago ang pag-host ng Pilipinas ng ASEAN Summit sa 2026. Nilagdaan din ng Pilipinas at ng UAE ang isang kasunduan na layong bumuo ng Joint Technical Team upang magpatupad ng mga proyekto tulad ng capacity building para sa pamumuno at public financial management. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Muling pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikalawang campaign rally ng senatorial slate ng administrasyon na Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Iloilo mamaya. Ang update niyan sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Live. Mela. Alan mula sa Luzon, dito naman sa Visayas, partikular na sa Iloilo City, ang susunod na destinasyon ng campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pero bago yan, una na rin nag-ikot sa ilang panig ng probinsya ang mga pambato sa pagkasenador ng Alyansa. Maagang nag-ikot sa Gimbal Public Market si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na isa sa mga pambato sa pagkasenador ng administrasyon.
alyansa para sa bagong Pilipinas. Ayon kay Tulfo, mahalaga na makilala mismo ang mga kandidato sa eleksyon kaya't sinisikap niya talagang mag-ikot sa iba't ibang lugar. Kasunod niyan, bumisita rin sa bayan ng Gimbal ang isa pang pambato ng alyansa na si re-electionist Senator Dito Lapid. Git ni Lapid, kapag siya ay pinalad na muling maluklok sa Senado, kabilang sa mga pagtutuunan niya ng pansin ang mga panukalang pang-edukasyon at pangkalusugan. Ang iba pang kandidato ng alyansa inaasahan ng mga harap sa pre-event press conference dito ngayong tanghali. Mamaya nga pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang campaign rally ng alyansa para sa bagong Pilipinas dito sa Iloilo City. Alan, kanina spotted din na kumakain ng lapas batchoy dito nga sa Iloilo City si dating Senador Panfilo Lacson na bahagi rin ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ang sinasabi nga ng mga kandidato ng administrasyon, sinusubukan nilang lumapit talaga sa mga tao at marinig din ang panig ng ating mga kababayan bilang bahagi ng kanilang kampanya. Alan? Maraming salamat, Mela Lesmoras ng PTV. Nagtalaga ng bagong pinuno ng Department of Transportation si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ay sa katauhan ni dating pinuno ng DCDA na si Vivencio Vince Bringas Dizon. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, epektibo February 21, papalitan niya si Secretary Jaime Bautista. Kalusugan ang sinasabing dahilan ng pagbaba sa pwesto ni Bautista. Isa si Dizon sa nagpatupad ng Build Infrastructure Program ng nakaraang administrasyon. Tumayo ring Deputy Implementer ng National Action Plan Against COVID-19, Testing Cesar at Chief Coordinator ng Test, Trace at Treat Program. Target ng Department of Agriculture na dalhin sa mga supermarket ang inilunsad nilang Rice for All program ng kadiwa ng Pangulo para mas lalo pang mailapit sa mamamayan ang mas murang bigas sa bansa. Samantala, inanunsyo naman ng DA ang temporary ban sa pag-import ng mga animal product mula sa bansang Germany. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Pinaplansya na ng Department of Agriculture ang paglalagay ng Rice for All program ng kadiwa ng Pangulo sa mga supermarket. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nagbigay na ng interes ang mga kausap nilang grocery chains para sa Rice for All program. Marami nagsignifigay ng intent. Actually, tuloy-tuloy na ang usapan with FDI. Almost all gustong sumama. No? Nasa 15,000 hanggang 17,000 ang bilang ng mga branches ng ilang kausap na groceries ng DA. Logistics aspect na ng tinitignan mabuti. And yung credit aspect kasi we have to work within their systems also. Target na ahensya na masimulan na ang rollout ng RFA sa mga supermarket sa Marso. Binapapan ng DA ng 2 hanggang 3 piso ang presyo ng Rice for All simula kahapon na mabibili ng 33 hanggang 43 pesos kada kilo depende sa klase. Samantala, inanunsyo ng Kagawaran ng Agrikultura ang temporary ban sa pag-i-import ng mga animal products mula Germany, maliban sa ilang mga produkto kabilang ang ultra-high temperature milk, selyadong heat-treated meat products at semi-processed leather. Papayagan din ang mga slaughter meat products na nasa transit o nakarating na sa bansa bago mag-December 26 noong nakaraang taon. Kasunod dito ng kumakalat na foot and mouth disease sa livestock sa naturang bansa. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Plano ng Armed Forces of the Philippines na bumili ng 2 diesel-electric type submarine bilang bahagi ng modernisasyon. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., mahalaga ang 2 submarine lalo't napapalibutan ng dagat ang Pilipinas. Aminado si General Browner na hindi pa ito sapat lalo't may mga binabayaran din na multi-year contracts sa mga naunang binili na kagamitan. Pero ginagawa niya ng paraan para magkaroon ng karagdagang pondo sa tulong ng local at foreign financing. Ngayong taon inaasahan ang delivery ng 2 bagong corvette mula South Korea, kabilang ang BRP Miguel Malvar na darating sa Marso. Mayroon ding bagong landing dock ships at 6 na offshore patrol vessels. Hopefully, it's a dream for us to get at least 2 submarines. We are an archipelago, and so we have to have this type of capability. Because it's really difficult to defend the entire archipelago
without submarines. Ipinakita ang pinaigting na interoperability sa ikapitong Multilateral Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Canada. Isinagawa ito sa Northern Luzon Command Joint Operational Area sa bahagi po ng West Philippine Sea. Itinalaga ng AFP ang BRP Andres Bonifacio at C-90 aircraft habang naglayag sa Canada ang HMCS Ottawa, kung saan lumahok naman ang US sa pre-sale at monitoring ng aktibidad. Iba't ibang pagsasanay ang isinagawa sa MMCA, kabilang na ang Anti-Submarine Training Target Exercise. Pinabibilisan naman na ng COMELEC ang pag-imprenta ng mga balota. Target ng ahensya na matapos sa pag-imprenta hanggang sa April 14. Si Luisa Erispe na PTV sa Balitang Pambansa. Luisa? Mas pinabilis pa ng Commission on Elections ang verification ng mga iniimprentang balota para sa Hatol ng Bayan 2025. Ngayong araw kasi ipinasilip ng COMELEC ang dagdag na higit 200 tauhan na hinire ng komisyon para magsagawa ng verification. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dahil dito aabot sa 1 milyon ang dagdag na nave-verify na balota ng COMELEC mula sa dating halos 600 million lang kada araw. Dahil dito, mas mabilis nilang maaabot ang itinakdang target sa pag-iimprenta ng balota na hanggang April 14. Bilang pagpapaliwanag naman, ang verification ay ginagawa ng COMELEC para matiyak na walang depektibong balota na magagamit sa halalan. 2 klase ang proseso nito. May manual at machine verification. Ultimo smudge, punit, basta rejected ng makina ay ikukonsiderang defective at kakailanganing i-reprint ng COMELEC. Sabi naman ng poll body, mas mababa na ang rejected ballots ngayon kumpara sa dating 25 to 30%. Samantala, sa kabuuan naman, nasa 27 million na ang balota na naimprenta ng COMELEC. 36% ito mula sa kabuuan na 72 million na kailangan nilang matapos. Sa ngayon, nasa 3 to 4 million pa lang ang dumaan na sa verification. At yan na muna ang latest. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Luisa Erispe ng PTV. Tututukan ng PNP ang paglaban sa fake news bilang paghahanda sa 2025 national and local elections. Si Maine Odong ng PIA Calabarzon sa Balitang Pambansa. Mas malakas na pagbabantay kontra disinformation o fake news upang masiguro ang malinis at may integridad na 2025 elections. Iyan ang isa sa mga prioridad ng Philippine National Police bilang paghahanda sa halalan. Ayon sa PNP, nakikita nilang malaking impluwensya ang mali at manipuladong impormasyon, partikular sa social media na layong linlangin ang mga botante sa kanilang pagpili ng mga ihahalal na lider. We will run after the 3 Gs and 1 F. Guns, guns, and gold, plus fake news. Sa pangunguna ng PNP Anti-Cybercrime Group, makikipagtulungan ang pulisya sa mga social media sites upang kaagad imbestigahan at aksyonan ang mga sinasabing source ng maling impormasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na ginagawa nila ang lahat upang siguruhin ang integridad ng eleksyon. Makikipagtulungan rin ang pulisya sa iba pang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang COMELEC at AFP para dito. Hangad ng PNP na ang 2025 elections ang maging pinakaligtas at payapang eleksyon sa kasaysayan. Kaya't malakihan niya ang papel ng pagtulong-tulong ng iba't ibang sektor, kabilang na ang mga social media users upang makamit ito at magsilbing aral sa mga susunod pang taon. Mula sa PIA Calabarzon, Maine Odong, Balitang Pambansa. Nangako ang Department of Human Settlements and Urban Development na magandang buhay ang regalo at iiwan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga mahihirap na Pilipino. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, hindi na lamang drawing ang mga housing project dahil sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr., maraming pabahay sa buong bansa ang maitatayo. Mahigpit din ang bilin sa kanila ng Pangulo na huwag magtatayo ng basta-bastang pabahay at nakalagay sa mga disaster area.
sa halip ay sa mga ligtas na lugar at kumpleto sa amenities. Pangako ni Acuzar, hindi natatapos ang mga programang ito sa ilalim ng termino ng Pangulo dahil maaari itong ipagpatuloy ng susunod na administrasyon. Pwede nating ipagmalaki na ito ang pabayan ng ating gobyerno, hindi po ito drawing. Ayan, kahit maraming Hindi po ito drawing, ito po ay totoo na. Bakit? Nangyayari na ngayon. Nandiyan na po yung mga beneficiaries na titira sa pabahay ng 4PS na hindi po pondo ng gobyerno ang ginamit. Pondo po ng pribado. Yan po ang regalo ng ating Pangulo. Pag siya po ay bumaba sa ating, pag kami po ay umalis sa aming termino, bibigyan natin ng maganda pamumuhay yung mahihirap. Kung di man po natin matapos ang panahon na ito, at least yung programang to, kasunod na administrasyon, kailangan magagamit nila. Mahigit 100,000 trabaho ang nalikha dahil sa patuloy na paglago ng negosyo sa ilalim yan ng pamahala ng Subic Bay Metropolitan Authority. Sa programang Mike Abby Live, sinabi ni SBMA Chairman and Administrator Eduardo Alino na sa mahigit 1,700 investors ang namuhunan sa kanilang lugar nito lamang nakaraang taon, kung saan nasa 164,000 ang nabigyan ng hanap buhay. Ayon pa kay Alino, ang patuloy na paglago ng negosyo sa ilalim ng kanilang pamahala ay sumasalamin at alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na padaliin ang proseso at regulasyon para sa mga namumuhunan ng naayon pa rin sa batas. Hindi lamang para sa mga stakeholders kung hindi para rin sa mga manggagawang Pilipino na magkaroon ng maayos at dekalidad na trabaho. Sinabi sa akin ng Pangulo kung gaano kaimportante ang SBMA at ang Subic itself. No? Sabi niya, sa dami ng namumuhunan, mga stakeholders dyan at empleyado, asikasuhin mo at alagaan sila. Sa pinagbili niya sa akin na kung anong kailangan na mapadali ang paghahanap buhay sa loob ng Subic o ng pagre-regulate ng ahensya ng SBMA, ay gawin mo. Of course, will be according to the law. Pumalo na sa 9 milyong kabataan ang sinisuportahan ng DSWD sa ilalim ng pantawid-nonong programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o AKAP. May balitang pambansa si Noel Talakay ng PTV. Noel? Princess, nasa 9 million na mga kabataan na dito sa Pilipinas ang sinusuportahan ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kanilang programa na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Batay yan sa kanilang pinakabagong tala. Inihayag ng DSWD na higit kumulang 9 million mga Pilipinong kabataan na may edad 0 hanggang 18 years old ang nasa ilalim ng 4Ps ngayon. Ayon sa Social Welfare and Development Department, ang nasabing mga bata ay pare-parehong nakakatanggap ng mga cash grants para sa kanilang pag-aaral at para sa kanilang kalusugan. Katunayan, batay sa datos ng DSWD noong 2024, mahigit 1 milyong kabataan na 4Ps beneficiaries ang nakagraduate na ng high school. Mahigit 476,000 naman ang nakapagtapos na ng elementary level. Nasa 40,000 naman na 4Ps students ang nakapasa ng mga board exam at 65 naman sa kanila ay nag-top sa mga board exam. Princess, ayon naman sa DSWD, nasa mahigit 4 million na household yung active sa 4Ps at ang may pinakamaraming bilang ay nasa Bicol region na aabot ng mahigit 377,000. Princess? Maraming salamat, Noel Talakay ng PTV. Mahigit 600,000 na ang naipamahagi ng DSWD Mimaropa sa mga naapektuhan ng shearline sa probinsya ng Palawan. Sa programang Radyo Publiko Serbisyo, kinumpirma ni Social Welfare Officer Dr. Lorenzo Manco. Nakapag-distribute na sila ng tulong sa higit 21,000 na mga pamilya. Inaasahan naman ngayong araw na makakauwi na sa kanilang mga bahay ang mga evacuee sa oras na matapos ang clearing operation sa probinsya. Samantala, nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang Puerto Princesa City sa Palawan.
na labis na naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Nag-distribute na po tayo ng family food packs din po, no, sa mga apektadong pamilya po. Actually, sa kasalukuyan, meron na po tayong 686,112 po na family food packs ang naipamahagi po natin sa mga apektadong munisipyo po nitong shear line po. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR naglaan ng 18 million pesos na halag ng fisheries livelihood projects sa Aurora. Si Michael Taroma ng PIA Gitnang Luzon sa Balitang Pambansa. Naglaan ng 18 milyong pisong halaga ng fisheries livelihood projects ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na para sa lalawigan ng Aurora ngayong 2025. Kabilang sa mga ibibigay sa mga mangingisda ang mga bangka, gill nets, tuna handlines, lambaklad at payaw upang mapataas ang kanilang huling isda, partikular na ang tuna. Ayon sa BIFAR Fisheries Regulatory Officer Luther Tangson, tatanggap din ang mga katutubong mangingisda ng mga spear guns bilang pagsuporta sa kanilang katutubong pamamaraan ng pangingisda. Kinilala ang bayan ng Dingalan bilang susunod na tuna capital ng bansa kung saan nakapagtala ito ng halos 500,000 kilo kada taon sa Community Fish Landing Center nito. Mula sa Philippine Information Agency, Gitnang Luzon, Michael Taroma, para sa Balitang Pambansa. Isinasaayos ng Department of Health ang Public Financial Management Strategies para mapanatili ang critical health program sa pamagitan ng Transition and Public Financial Management Plan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, dinetalye ni Secretary Ted Herbosa ang iba't ibang pagkukunan ng domestic financing sa gitna ng napaulat na pagbaba ng foreign fund allocation sa Pilipinas. Layo nito na dagdagan ng domestic health financing sa pamagitan ng pag-mobilize sa PhilHealth reimbursements, pag-optimize sa DOH budget utilization at pagkuha ng alternatibong funding sources tulad ng grants, loans at investments. Nakipagtulungan ng DOH sa Philippine Country Coordinating Mechanism for the Global Fund para tugunan ang tinatayang funding gap sa HIV/AIDS, malaria at tuberculosis programs. Paano? Number one, ang unang source niyan, kukunin ko sa budget ko. Like ako, may mga budget on health promotion. Isasama ko na yung dating ginagastusan ng Global Fund, isasama ko bigla sa budget ng Health Promotion Bureau ng DOH para matulungan itong kampanya laban sa HIV. Muling iginiid ng National Bureau of Investigation o NBI na isang malinaw na besehan ang mismong Zoom meeting video ni Vice President Sara Duterte para ito ay masampahan ng reklamo. Una na kasing naghain ang NBI ng kasong grave threats at inciting to sedition sa DOJ. Sa programang Mike Abe Live, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na ang mga kasong ito ay tungkol sa pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Binigyan din rin ni Director Santiago ang makailang beses na hindi pagtugon ng Vice Presidente sa kanilang imbitasyon. Kaya't bumase umano ang NBI sa naging testimonya ng mga dumalo sa Zoom meeting at iba pang ebidensya na hawak nila. Kung baga na mapapatunayan natin sa mamamayan na no one is above the law. Kung hindi kami kikilos, wala kaming gagawin, sasabihin ng mamamayan natin na porket mataas na tao, ganun-ganun na lang kung pagbantaan ng ating Pangulo. Hindi kukonsintihin ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga pulis na sangkot sa iligal umanong pagsisilbi ng search warrant sa isang bahay sa lungsod ng Taguig. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Police Brigadier General Anthony Aberin na wala silang puwang sa PNP dahil iligal ang operasyon nila. Nagsasagawa na rin aniya ng investigasyon ang NCRPO kung sangkot din ba ang mga sinibak na pulis sa mga report na may mga ganito na insidente noon sa lungsod. Pagitiyak ng NCRPO, sasampahan nila ng kasong kriminal at administratibo ang 10 pulis na sangkot sa iligal na operasyon. Sa ngayon, nirelieve na ang lahat ng tauhan ng Substation 5 ng Taguig City Police.
Huwag papatol sa mga ilegal na pag-alis para magtrabaho sa ibang bansa. Yan ang apela ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval sa panayam sa kanya ng Radyo Pilipinas. Ginawa yan ng immigration matapos tumaas ang kaso ng human trafficking na kinasasangkutan ng mga sindikato para lokohin ang mga Pilipino na magtrabaho sa mga scam hub. Sa halip na mag-apply sa mga job hiring sa social media, mas mainaman niyang makipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers ang mga overseas Filipino worker para sila'y maprotektahan. Pagtitiyak ng pamahalaan, may ginagawa na ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang mga OFW. Of course, ang gobyerno nandito po para tulungan kayo, bigyan kayo ng assistance. Pero at the end of the day, it's really you na magdedesisyon para sa inyong sarili. So mag-ingat po tayo sa mga nakikita natin na offers, lalong-lalo na on social media. Huwag po tayong papatol sa mga illegal na pamamaraan ng pag-alis, yung magpapanggap na turista at aalis po ng bansa. Samantala, ipinagmalaki ng Philippine National Police ang pagdami ng kababaihan sa kanilang hanay. Ayon sa PNP, 20% o higit 40,000 mga pulis ngayon sa buong bansa ay babae. 151 naman sa mga babaeng police officer ay may hinahawakan na key command at operational position, kung saan ang ilan sa kanila ay may ranggong Police Brigadier General. Binigyang diin din ni PNP Chief Police General Romel Marbil na pagpapakita lamang ito na hindi sukatan ng kasarian sa pulisya, kundi pagpapahalaga rin ng kontribusyon ng lahat habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.